Amen. Kapkablaw ko tinagan niya po tunggal may sa akin at ang nailangan ko sa libig ko balay na ito ang daway. Kat kastamet karigiti at lang nagbibigay ka na buhay-buhay at ilang spirit tayo. Kapkablaw ko tinagan niya po kapsan. Alam mo kapsan, tingnan ito mo na panagkiraran. Bitanong kami na ayaw ko ako at kanang panagbiagmi, kapunta sa kanay ng Diyos karumpeng, nung magkitanong kami na ayaw walagkan. Wala po pagyamanan mi dayat mo, bendisyon mo, itibiyag tunggal may sa kanya, ni walagkan at nakanimanin. Nga may isang nagdayaw ng nirder ito ang daway kami sa karutuwa ko. Iti mga ibalkot, isang itong espiritu, tunggal may sa kanya, ni walagkan at nawa ko daramit ni, kada tinanatay nga balay ni Jesus. Kung mo basta magdaramanan, walagkan nga na kung isutuwa ko, iti magibingay ka rin isasaw. Bendisyon ang mga katibiyag natin, ibig na walagkan, balik ang suwa ko, tatanda, lupay walagkan, hindi may salakan, mabayin kayong mana. Kung walagkan, talagpon kayo kami nga rayon, hindi kami tinagan sa Jesus. Amen. Amen. God is good. And all the time. God is good. Hallelujah. Let's welcome the presence of God and the Holy Spirit. God is upholding this place. Amen.
ang aming nararaminin niyo, Lord. Para the glory of God. Ayaw ko naman, Lord, without you in our life, we are nothing. Sa dati kami abot tatagal, pagdating ka, O Diyos. Ang aabot, ikinalaing mi. Ang aabot, si kami abot. Nag-adatay ng naunod yaman, O Diyos. Ang aabot, parating ka ang amin, O Diyos.
your children. Thank you, Lord Jesus. Tinatawa-tawa na pinagpiyang-piyangkan ng katiwanan. Tinatawa-tawa ako pinagpag namin, O Diyos, na katiwanan ka. As you promise that you never leave us nor forsaken us. Ang yaman kang tatangal ng ka. Nisyo na mapat na kung lo ako kasi kaabot ng pundasyon mo. Kasi kaabot ng pagtatadarami. Kasi kaabot, you are the head of this congregation, God, Lord. We thank you, Father God. Kibiyang dito, ang kakagsak ng Jesus. At yaman kami that you call us, Father God, that we are blessed in highly favor. We give you all the glory, honor, and adoration and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Lord, we thank you for your presence today. We thank you, Holy Spirit, for being with us. And thank you for saturating the hearts of your people, O Lord God. That Lord, Apo, we are ready. Nakasagana kami na umawat ka rin sa saon. Nakasagana kami, Apo, na umawat ka rin bendisyon mo, Apo. Nakasuktam, Apo, nagiti taw-tawa, iti langit, O Diyos. Nga mangi parupong ka na kami, Apo, itagkakadakkel, Apo, nga nagkakapintas, O Diyos, na pamendisyon mo ang aming nagsama. Lord, we thank you. Katagtuloy nga, magkikada ka, Apo, itinabadbati pa nga oras ng salvation ni O Diyos. Yaman kami ngayon, yaman kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. How are you all, kakabsat? Amen. Napintasak nga tamad lang ti-register ko dita. Live tayo. Amen. Nakakaintindi po ba tayo lahat ng Ilocano, ng Tagalog, ganyan? Ilocano tayo amin? Ay, salamat. Amen. Thank you. Umisam tayo man kakabsat tayo apagbetak lang nga isam tayo hanuneg, pakita ta gugutyo. Dagi tayo lang ngipen nyo ti. Isiman nyo man, dagi ta kaabay yo. At sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Do you have faith? Ada ka di pamatim. Amen. Sana po sa araw na ito, nagsakit ti mata deto. Sana po sa araw na ito ay padakkelan ni Apo Dios kakabsat. Dagiti na espiritual na panagkita tayo. Tapno makita tayo kakabsat dagiti wagas na. Amen. Nga saan nga kabaelan nga kitaan dagiti tattao iti daytoy nga lubong. Okay lang pastor, it's the ray of the sun net. Amen. Amen. Datayo lang nga anak ni Apo Dios iti mabalin nga makakita. And we must have that faith to see how God can do great things in our lives. Amen. Nasa topic pa rin po tayo nga win 2025 overcoming by having an extraordinary faith. Amen? Amen. Kung natin mang kakabsat. Amen. Kaya ngayong oras na ito, I wanna talk to you about the theme, if you have faith, then God displays His power. In Mark chapter 5, verses 23 to 30, kakabsat, this will be our text. Month of March, kakabsat, is Women's Month. Di ba? Makunkuna nga Women's Month. And in the UK, kakabsat, we celebrate Mother's Day. Tama ba? Amen? And I want to introduce to you a woman in the Bible. A woman in the Bible. So in Mark chapter 5, okay. Actually, this story is, we can also find it in the book of Luke. Pero itong book of Mark ang pinili ko, kakabsat, because I can say na it is more clearer or more clear on how Jesus showed that yung pasama kakabsat. Tignan natin yung lente ni Mark. Like for example, if you will take a photo of me, ni kumama ng hanik at pitsura na tikan nawan ko, ni Tita Selly, pitsura na matikan nigid ko, tas ni Manang Lingling, pitsura na ti buong bagek. So tipilyan tayo ni Manang Lingling. Nga iso tinaka-picture ti amin nga paset iti bagek. So parang katulad din ito mga kapatid. Iso nga kasemit lang dati. Verse 25, rugyan tayon. Okay, read with me with your eyes. Okay. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Familiar na to sa atin? Amen. A woman who experienced bleeding for 12 years. Dati babae nga agpadpadara iti sangapulo ket dua atawen en kakabsat. So verse 26,
She had suffered a great deal under the care of many doctors. Sa ibang translation po sabi na busbusnan dagiti amin a kinabaknang nang anapan nagpadpadoktor. Hello kakabsat. Itakape lang hani. Okay, so no sakit kakabsat kada tayo, awan ti samiren tayo basta lakit di mapaagasan. Okay? Uray agutang-utang tayo ti mano kakabsat basta tinapateg mapaagasan ken mapaimbag. Amen. Okay, so kakadwa tayo deta, di ba? Okay, so ganyan po yung nangyari dito. Kanya nga lamang po, naubos na talaga. Yung financial resources ng taong ito ay naging exhausted na kakabsat. Talaga nga nagpatinggan and had spent all she had kunana. Yet, instead of getting better, imbes nga umingbag, she grew worse. Mas lumala yung sakit niya. And alam niyo mga kapatid, in Mark chapter 5, why I said it's more clear, kastoy nga minti pa nakaikabil na deto'y apakasaritaan compared to other books in the gospel, kakabsat. Dito kasi sa Mark, ti talaga nga istorya na deto'y, Jesus was called by Jairus. Inyadal ko, hindi kanya deto'y kakabsat. Ti title na, padakkelam ti pamatik. Na si Jairus pumunta kay Jesus at isa siya sa pinakamataas na opisyal, kadagiti militar, kakabsat. At dahil sa ang kanyang anak ay malapit ng mamatay. Alright, mamamatay na yung bata kakabsat and here comes Jesus. Okay? So si Jairus, tinawag niya si Jesus para bisitahin niya yung anak niya at ipag-pray or pagalingin. Penny, come. Madinan sa amo nga lukatan na Jerry daw kakabsat. Alright. Adaman mang kaabay kin ni Penny, tayo translate yung man dito, ibagbagak kakabsat. Tita Lita. Okay. Hello, Penny, come in. All right. Yeah, I'll try my best to speak in English. Okay. All right. Come on, sit next to Tita Lita, Penny. All right. So, whilst Jesus and Jairus were on the road, di ba, English na yan, going to his house, kakabsat, syempre, mahaba-habang biyahe yan. Hindi naman katulad ngayon na pwede kang mag-Uber or mag-motor, kakabsat. But during those time, kakabsat, puro lakad lang. Okay? Diyan mo English na yan. So, if you don't have any horse or camel, you will walk. So, while they are walking, kakabsat, habang naglalakad sila, yung mga tao kakabsat, makikita nila si Jesus because Jesus ay nagva-viral na on that time, okay? Super sikat na si Jesus on that time. Marami siyang followers. Jesus has a lot of followers on that time and dinudumog siya talaga ng mga tao. Crowd. Basta crowd, maawatan na deyo siguro ang kakabsat. And at the middle of the road, kakabsat, habang andun yung mga disciples, and the crowd was there, here comes a woman. Okay? And a woman, and a woman, tandaan nyo data, katimay sa kadagiti na kadidilaw dito'y kakabsat, the writer who is Mark and even Luke. Awanting ka, honey, diga ba lang? Okay. Awanting ka, bilda nga identity na deto'y a babae. Okay? Walang nilagay na pangalan. They didn't put any name on that woman. Iso nga, ti usarak matitat ta kakabsat, babae. Women's Month Okay? So they just wrote a certain woman. Kunan ni Luke said a certain woman. And Mark used the word a woman. Okay? There was no identity. Unlike the others, they put the names like and Jairus and Martha and Mary. Meron silang binanggit na mga pangalan, pero sa puntong ito, walang pangalan yung babae. Alright? So now, Jesus was with two people who were between life and death condition. Now, sino ngayon yung uunahin ni Jesus? Si Jairus ba na ang kanyang anak ay malapit ng mamatay? Is it Jairus who has a daughter that's 50-50? Or the woman who was bleeding for 12 years? Alright, so it's kind of like there was a twist in this story because the real or the primary character here is Jesus, Jairus, plus the disciples. Okay? While they were on their way to the house of Jairus, may sumingit.
Ano yung English natin sumingit? Basta, may sumingit. Okay, someone came and interrupted, something like that. And there was a twist of the scene. Biglang nag-twist yung eksena. Sino ngayon ang uunahin ni Jesus ngayon? And you know, Jesus was attracted by the woman. Ito yung napansin ni Jesus. Alam niyo ba kung bakit? Because he was attracted by the faith of a woman. Okay? And her faith was not just an ordinary faith. It was actually an ordinary faith. Ito yung pananampalataya na gustong makita ng Diyos sa atin ngayon. Ang Tagalog tayo pelang uri tag timtimplamot pelat kapena, di ba? So, and if you want that God will display His power over your life, then you must exhibit your extraordinary faith today. Amen? Amen. Are you ready? Ready kayong kakabsat? Alam niyo mga kapatid, just like what I have said a while back, she was anonymous. It was anonymous. Hindi binanggit yung pangalan, but there was an identity. I-explain ko damdaman no apeng ako nak, there was no identity, but now I'm using dati identity na. Let's see. Let's go back to the verse. There was a woman who was bleeding for 12 years. Isudiyahanin. There was a woman who was bleeding for 12 years. You know, sometimes, our identity was associated or is associated with our issue. Ganon yung nangyari sa babaeng ito. A woman who had been subject to bleeding for 12 years. Gets? Nakukuha? Ganon yung nangyari. Yung kanyang pagkakakailanlan, her identity is connected to her issue. Ganyan din sa atin ngayon. Amen, kakabsat? Tilubong, laglagipen tayo kakabsat, we need to remember the world recognizes people not on their proper names or real names, but it's more on their issues. Minsan nangyayari ito. Parang hindi nga lang minsan talagang nangyayari ito. Amen? Kung may magtatanong sa atin, if someone will ask us, brother, do you know this person? Yes, amok deta, tay nagbekkel deta. Okay? Di ba? Sister, amam detoy, when amamok deta, isu deta deti na depressed na basted. Isu deta tay na lukmeg. Isu deta tay awan anak na. Di ba? Kas JT pang-associated na, they will not tell you their real identity. Instead, they will tell you your issues or they will associate you with your issue. Tama? Tama? Amen? Isudeta ni Tita Sally tay balo. Dalo pa. Okay? Correct? Tama? Dagitay issue tayo kakabsati. Hay ate, dagitay issue tayo kakabsati pang-associatean dakada tayo. Agree? And that is the trick of the world. Yan yung trick ni Satan. They will associate us from our past, especially kung may past tayo na negative. If we have negative pasts, ay dahi tatay nakikabitsi ka. Agree kayo, kakabsan? Alright, nasaya matag, kikinawatan tayo dito, kakabsan. She was anonymous, but the world gave her an identity associated with her issue. Pero, good news, Jesus was not actually interested with the issue or condition of this woman. Alam niyo kung ano yung naka-attract kay Jesus? Ano kakabsat? It's her faith. And tignan natin kakabsat, isa pa na nakita natin dito, one more thing from the verse that we have read a while back in verse 26. And she spent everything she has, but her case became worse. The world will leave you empty. Saan laing nga itilubong ikan na tayo, ta identity tayo, gapo kadag itinaglablabas, apasamak tayo, but the world will leave you empty when you have no more to offer. Tilubong panawan na kanton, numaala na tikay kayat na. Hello, kakabsa. She spent everything she has, but her case became even worse. Alam niyo mga kapatid, ito yung sinasabi ko kanina, the tendency, ang tao, kapag sakit ang pinag-uusapan, if we are talking about sickness, gagawin niya lahat ng kaya niya, aramidan na ti amin nga kabeala na uray no malulong iso na iti utang ayat na laing nga umimbag.
Yes or no? Yes, kakabsat. Isalda tayo amin, dagiti adda kada tayo, pati amin nga taltalon, tartaraken, mailako, kakaiso na nga urnong mo, ijebangko, ingana nga maukisan ka. I tell you the truth, kakabsat, because anything you do in the world, anything the world will do for you, kung kakabsat, you need to pay the world back. Masapul nga adda bayad na. Masapul nga adda kasukat na, kakabsat. Tilubong, kakabsat, dagiti padak na empleyado sa mga nagtatrabaho pa dito. Banugan na tayo tilubong. Agubra tayo ti kastaunay. Ingga nga agsaksakit ti sikat kada likod kada tumeng kakabsat for the world. And the world will allow us to retire at the age of 65. Alright? Pero wala nang matitira para sa atin. We have given, we have offered it to the world, and in the end, ang matitira para sa atin ay wala na. Nakapoy tayton, kasalam to pa ma-enjoy ta 20,000 pounds mo, no? Nakalatay ka man lang dito tabedan, di ba? Nakapoy tayton, nabannog tayton na yan. Agsakit tayton, kakabsat. That is the reality of the world. The world will leave you empty. Inton awanan ti kayat na kada tayo. Spiritually, tilubong kakabsat, labusan na tayo. Sigurado kakabsat. When? Kasi kung hindi ka naman mag-exert ng effort, we will not survive. Tama? That is the trick of Satan, kakabsat. Papagurin niya tayo, upalin na tayo nga perper ni tilubong kakabsat, ibusan na dagiti adda kada tayo. Katono awanan kakabsat, ti maala na kada tayo ni tilubong, panawan na tayo ton. Yan, katulad doon sa babae. Sinukuan na siya lahat ng doctors. I'm not telling this, this is literal kakabsat, kasi dito naman pag na-hospital ka, hangkag baybayad, di ba? Pero no iyarig tayo sa Pilipinas, kakabsat. Hindi ko sinasabi na yung mga doktor sa Pilipinas lalatan datayo lang kakabsat. Haan. Pinapakita ko lang yung picture ng sitwasyon or yung nature ng mundo. Tilubong, alain na amin, dagiti best kada tayo kakabsat, tuno awanan ti maala na, the world will leave us empty. Hello kakabsat, but there is a good news. Hello kakabsat. Nagtalikodan amin, dagiti doktor, dati nga babae, ngunit tanging si Jesus lamang, kahit wala kang maibibigay na kapalit, hindi ka susukuan. Amen. Amen. Haan nga tinalikodan ni Apo Jesus, dati nga babae kakabsat, habang siya'y lumalakad, magmag na, at alam niyang may humipo sa damit niya kakabsat. Anong ginawa ni Jesus? Anong ginawa niya? Binalikan niya. Sinubyanan na kakabsat. Hello! Binalikan siya ni Jesus at hindi siya tumalikod. Hinanap niya yung babae kung sino yung taong humipo sa kanya dahil alam niya na mayroong isang taong may dakilang pananampalataya. Hallelujah! Amen! Yan yung klaseng tao na hinahanap ng Diyos, kakabsat. Those are the people who really attract the Lord, kakabsat. Dagijay, dagiti klase ti tao nga kaya na nga pagwiratin iti Diyos. Kaya da nga paggarawin iti Diyos, gaputa maatrakar isuna kadakwada, kakabsat. Kaya ngayong araw, this is one of the things that we must know. You are to suffer, that's normal in life. You are to suffer, but it's only for a while. Saan nga agbayag kakabsat? Because you are destined to be blessed for life. Palakpakan tayo maniti Apo kakabsat. Amen! Ni Apo Diyos, ipalubos na nga agsagaba tayo. Dagiti pada nga, dati sagsagabain na ita nga agdama, problema, bantay nga nagkasla nagrigat nga laslas atin kakabsat. These are normal in life. But it is not the will of God na tayo ay mabilanggo habang buhay ng mga pagsubok na ito. Darating yung pagkakataon na tayo ay magtatagumpay laban sa mga pagsubok na ito because we are destined to be blessed. Amen! Ito yung destinasyon ng mga anak ng Diyos. Ti Diyos inted na kakabsat iti blueprint dagiti namati ama nagbalay giken na bendisyonan. Amen! Ti blueprint mo kas may nga Kristiyano managbalay ka. Amen. Kuna na dito'y kakabsat laglagipen tayo, kitaan tayo kakabsat. You are to suffer for a while at hindi yan magtatagal. So nga kung naman kadeta kaabay mo kabsat, lilipas din yan. It will pass.
Hindi yan magtatagal. Normal lang kakabsat nga, suffer tayo tibiyag, but it is not God's will for you to suffer for life. Amen? Amen? Alam nyo ba ang purpose ng suffering? It will make us grow. Suffering will allow us to learn. And the Lord will allow these things to happen para matuto tayo, kakabsat. And suffering will help us to become stronger Christians. Amen? Palakpakan tayo maniti Apo. Hallelujah. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos para maging quitter. Yes, we are allowed to suffer, but it is not our destiny to quit. Amen? Laglagi po nyo data, kakabsat. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos para mag-back out or mag-quit tayo, kakabsat, or mag-backslide. Suffering are designed not for us to become losers in life. Tapno itikasta saan tayo nga agbalin nga broken, kakabsat. Madudog tayo nga agpaypayso, ngam saan tayo nga forever nga broken. Amen? These are not designed for us to become defeated, for us to become hopeless, and for us to become permanent in failure or forever in pain. No, kakabsat. Naalala niyo ba si Job? He suffered much. Parang wala pa tayo sa katiting ng pinagdaanan niya. Okay? Inalaw ng Diyos yan, pero hindi niya kalooban na mananatili kang magdurusa habang buhay. Amen? Dahil ang kalooban ng Diyos, He will allow you to pass through these sufferings in life. He will allow you to pass through these red seas in life so that we will be conformed into the likeness of Jesus Christ, His Son. Amen? Amen. Amen. Let's go to verse 27. Verse 27. When she heard about Jesus, aba, may pag-asa. Hallelujah. Di ba nabaon na siya sa utang kung nataylatan, naubos na rin yung kanyang kayamanan, tinalikuran na siya ng mga pwede niyang lapitan. Pero one day, here comes Jesus Christ walking along the way. And she heard about Jesus. She came up behind him in the crowd and touched his cloak. Tignan nyo, kakabsat, what a faith of this woman has. Meron kaya tayong ganitong pananampalataya, mga kapatid? Sorry. Meron kaya tayong ganitong pananampalataya? At alam nyo, mga kapatid, ito yung nakakatakot or napakadelikado on that time. Alam niya na nagdurugo siya. Agpadpadara iso na kakabsat. And for the Israelites' law, nilagay ko dyan, Leviticus chapter 11 verses 24 to 28. Basahin yung tulatan, kakabsat. According to Israelites' law, anyone must not touch an unclean human or animal. Because you will be contaminated or you will be defiled. Basahin nyo talatan. Saan mo nga mabalin nga sagidan, dagitay narugit kakabsat, dagitay an animal, naka-specify dyan, basahin yung tulat dyan. Amin-amin nga natay nga an animal with their carcasses, kunana dyan, plus dagitay babae nga, greg-regla, narugit da, kunana. Basahin yung tulatan, inugid-ugida kita. Okay, marumi sila, hindi mo sila pwedeng hawakan. Okay? So sa mga mag-asawa dito, kuldingon nyo, dagita babakit nyo, no da kayo, agregla ko, pas muna, kung ayaw, nagpepeso kakabsa. Okay? Ngam kakabsat, mismo nga DJ babae, nga agregregla, when no agpadpadara kat isuna tinang sagid ken Jesus Christ. Sagidam tabakat mo kunam. No gregla ka kunam, hanak kulkuldingen, ma-defile nak kunam. Makontaminate nak. But this is what the woman did. Talaga nga kunanakit by hook or by crook kunana kakabsat. Uray maisaklangak dito yan wano maibalodak basta tinapateg masagid ko detay bado ni Jesus kunana. Uray man pay no narugitak sapay kumatahan na madlaw sa anak ko na. Verse 28 kakabsat. Ngam idisinagid na detay dulo ti kagay ni Jesus. Kunana ni Jesus, Jesus said, something came out from me. Adda ti pannakabalin arimwar kanyak. Idi adda ti nang sagid kanyak adarimwar apan nakabalin anadlaw ko kuna ni Jesus kakabsat. Ha? Kunama dagitay disipulos na kakabsat verse 31.
Paunay mo deta pakiramdam mo, Jesus. Makita mat nga umariwek-wek dagita tattao. Agdidipidip ti tattao, aglilinlit-lit da. Kat syempre, katada nakadangil keng ka, wano nakasagid keng ka. Crowd nga rodeja yan kakabsat, di ba? Wan ko na ni Jesus. Ngem. At dati ng sagid kanyak, amok ko na ni Jesus kakabsat. At dati ng sagid kanyak, agsipod tanadlaw ko, nga addapan nakabalin, nga rimwar kanyak. Power was displayed from me because someone in here adda ditoy tinakakaskas daaw ti pamati na. Amen. 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 Adda ditoy kuna ni Jesus, I sense it. Amok kasanom nga rod nga amok kuna pala dagiti disipulos na kakabsat. Piloso po dama dagiti no daduma. Kitain nyo kakabsat amuyo dagiti na inlubungan nga mata. Saan na nga kabailan nga kitain, dagiti na espiritual na panagkita. Amen. Amen. That's why if we will allow that God will open our spiritual eyes, we will be able to see the greatness of God. Ngam no saan mo nga ipalubos nga lukatan dayta, saan mo tupulos nga mapadasan, saan mo tupulos nga mapaneknekan, dagiti kinaimbag iti apo iti biyag mo. Kitain tayo iti natural law. Natural law, I think it's in Leviticus, Numbers, Corinthians, ibaba man niya data. Kitain nyo dati The natural law, kung ikaw na malinis at hinawakan mo yung marumi, you will be contaminated. Gets? At ikaw naman na marumi, kung hahawakan mo yung malinis magiging madumi. That's the natural law. But because this woman was so desperate, yung faith niya, yung pananampalataya niya ay sobrang grabe talaga kakabsat, kaya niya nilapitan si Jesus. Alam niyo, sa ibang commentator, ang sabi ng isang commentator, inkarigatan na, inkaradap na, kunana, shikrol, kunana kakabsat talaga nga, nakidinipidip, nakilinitlit kakabsat, nagarudok, kunana nga medyo nakilinlit-nitlit. Kasi syempre nakapsot isunan, 12 nga tawan nga agpadpadara kakabsat. Talaga nga inkaradap na kat pinasirukan na pa'y siguro, dagiti saksaka, dagiti tattaon kakabsat. Ganon siya kadesperado. Ganon yung kadesperado yung puso niya. Ganon din ka-interesado siya kay Jesus. Amen. Amen. At ito yung nangyari mga kapatid. Yung marumi na humawak sa malinis, dapat nadumihan yung malinis. According to the natural law. Dikit din. Pero iba yung nangyari. Yung marumi na humawak sa malinis, imbes na madumihan yung malinis, yung marumi ang napaputi o nalinis. Amen, kakabsat. Amen, amen. Alam niyo kung bakit siya napalinis? Gaminta ni Jesus, kakabsat. Kitain niyo. And once you will be touched by Jesus, you will be cleansed. Baliktad dito sa mundo, kabsat. Ang pamantayan ng mundo is kapag hinawakan mo yung marumi, magiging marumi ka din. At kapag malinis ka na hinawakan mo yung marumi, magiging marumi ka din. Pero yung pamantayan ng Diyos, iba kakabsat. Ikaw na marumi, pag nilapitan mo yung malinis, pag lalapitan mo si Jesus na malinis, hindi siya madudumihan, bagkus ikaw ang mapapalinis or mapapaputi. Hello? Amen? Amen. Kaya nga, kung sino man ang lalapit kay Jesus, kailanman hindi siya madidismaya. Sino man ang lalapit kay Jesus, hindi siya uuwing luhaan. Sino man ang lalapit kay Jesus, pagpapalain siya. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Verse 28, because she thought, if I just touch His clothes, I will be healed. Kitain nyo man, deta nga klase nga pamati kakabsat, hindi niya sinabing, kung mahawakan ko lang si Jesus mismo. Hindi. Aji lang laylayan tibado ni Jesus ti ararapaapen na kakabsat nga matingel. Dikit din. Okay. Uray kadilaang DJ pingir. Uray DJ kadilaing laylayan iti damit ni Jesus ang mahawakan ko sigurado mapaimbag nakto. Yan yung klaseng pananampalataya meron yung babaeng ito kakabsat. I will be healed. Kunana, tignan nyo mga kapatid. I will be healed. Kunana, sabi ng mga doktors, wala na, tapos na. Merong hangganan ang kakayahan ng tao. Sumuko na lahat ng mga doktor. Bakit?
kasi narating na nila yung kanilang hangganan. But praise be to God, kakabsat, sa Diyos, there is no limit. Amen! Amen! God's power is beyond limit. Amen! Yung kapangyarihan ng Diyos, walang hangganan. Hanggat meron ka pang available na pananampalataya, kapatid, huwag mong isuko yan. Panampalatayaan mo ang Diyos dahil ang magagawa ng Diyos ay walang limit. Hello? Kaya niya yan, kakabsat. I don't know your situation. I don't know what you are going through. But let me challenge you today and let me encourage you. Kaya ni Lord yan. Amen. As long as you will have the faith, God will never stop to display His power. Amen. Yung sinabi natin kanina na sinukuan na siya ng mga doktor, pero si Jesus hindi siya sinukuan. And last, second to the last verse, kakabsat. Verse 29. Immediately, her bleeding stopped and she felt, wow, deto yan, kakabsat. Idinasagid na deti kagay ni Jesus. Kunana, immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Hallelujah. Ang tanong, meron bang mahirap sa Diyos? Meron bang hopeless sa Diyos? Kapag may pananampalataya ka ngayon, kapatid, hindi ka kailanman tatalikuran ng Panginoon. Hindi. Haharapin ka ng Diyos and He will deal with your issues today. Hallelujah. So nga, if you think that your business is going down, the business na dito kakabsa, lumapit ka lang kay Lord. If you think na yung sakit mo, yung kondisyon mo is palala ng palala, lumapit ka lang kay Lord dahil kaya niya yan. Amen? Amen. Tatangal daw, umasidag kay ti Apo. And yung buhay natin, if we think na pahirap ng pahirap, lumapit ka kay Jesus. Amen? Amen. Amen. Dagiti problema, di mo amon no kasano ti mang solusyon deta kakabsat, lumapit ka lang kay Lord. Amen? Bakit tayo lalapit? Dahil ito yung kanyang pangako at sa kung sino-sino at hindi kung sa sino-sino tayo lumalapit kakabsat. Kini Apo Jesus tayo laing nga umasidag kakabsat. Ephesians 3:20 says, now to Him who is able to do far more. Dahil ito yung kakabsat. Basahin tayo the English Standard Version. Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that work within us. Ti Diyos itad nanto iti sungbat, dagiti karkararagyo, dagiti tartarigagayyo, dagiti kalikagom ti puso yo, nga nalablabes pa, ngam ti kaya yo apanunutin. God will do beyond your expectation. Amen. Dahil yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kapatid. Amen. Maniwala ka at manampalataya ka sa Kanya. Kaya niyang ibigay ang higit pa sa kayang gagapin ng iyong isipan. That is the God we are serving. Amen. Kaya kung sa tingin mo, dito na nagtatapos yung problema mo, nagkakamali ka, kakabsan. Dito uumpisahan ng Diyos nga tarimnan lahat ng mga struggles mo sa buhay. Last verse, verse 13. Kitaan tayo dito kakabsan. At once, Jesus realized that power had gone out from Him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Sino tinangsagid tibadok? Sorry. Diadadda nga nagbutang di babaeng kakabsat. No siyak de na katagpasimple aklatan. Uray ta dumat ti tao, madlaw na iya pay man. No adda ko may jesango ni Jesus kakabsat. Sino tinangsagid kanya kuna kuma ni Jesus? Nagtagtagare na kita aklata, deta kaabay ko na, nangagmoje ko na ni Jesus. Nakadalak day tangaminan kakabsat. Napana nag-apply ti trabaho, imutod di kaabay ko. Babaro pa ima, di kasangsamo umya. Tapos ka, tadad di igid, di gin-interview. Amo nang aminan nga nakerkon kami, kat siyempre, agal-ali kuno, di angot, idyaon. Naggalas. Idi amo na kay mututan kakabsat, at damit angot na, biglang ating makder. Sana ko nang, kuna nakidikan niya ako. Sana inapod, jagong na, kat siyempre, syaktikas lang mapabasol na. Kat inosente ak. Ay na, kung kunak tinakang rumwar talang alig-iseng ka, kung kunak. Joke lang. Syakay, di pa basulan. Okay, balik tayo sa story.
Balik tayo sa story. Pwede naman sanang magsinungaling itong babae. Nga, ibaga na nga, hindi ako yon. Pero alam niyo ang nangyari mga kapatid, sinabi niya, ako ang humawak sa laylayan ng damit mo, Jesus. Alam niyo mga kapatid, imbes nga ikondenar ni Jesus, instead of Jesus condemn this girl or this woman, he gave his salutation. Verse 34, kakabsat. Verse 34. Woman. Verse 34, honey. Daughter. Hanpegi di nga woman tinosaran. Daughter, your faith has healed you. Ibig sabihin, meron kang kakaibang pananampalataya. If you release your faith, God will release His power. It is your faith that activates God's power. Makapangyarihan ng Diyos. Pero gusto niyang makita mula sa atin ang ating pananampalataya. Amen? And lastly, you can get the attention of God if you have a genuine faith. The one who created the world is attracted by a true faith. Ang daming naglalakihang creation ni God. The moon, the sun, the stars. Ngam sana nga panpansinin, dagito, Pacific Ocean, West Philippine Sea, napa? Ang dami, tell everything in this universe. Dadadakkel nga amang dagito ngam datayo. Wala pa tayo sa katiting compared to this vast creations of God. But God is not attracted to these things. Isa lang kung saan siya na-attract, yung pananampalataya ng isang tao. Amen! And if you come to Jesus, He will never leave you desperate, but whole and complete. Hallelujah! Amen! So ngayong hapon na ito mga kapatid, ito yung question ko kanina at dito na tayo magtatapos. The woman was not given a name. She was anonymous. Alam niyo ba kung bakit anonymous yun? Because that woman could be anyone among us in this place. Hindi pinangalanan ng Biblia kung sino yung babaeng yun. Dahil yung taong yun ay posibleng meron ding ganito yung sitwasyon sa atin ngayon. Isa lang yung gustong makita ng Diyos. Can we show Him our faith, kakabsat? And I want to challenge you today before we sing a song. That song, Great is Our God. Alam nyo ba, na ang Diyos kaya niyang gamutin yung babaeng yun, kahit isang araw lamang siya na nagdurugo, isang buwan, kayang gamutin ng Diyos. But why God allowed these things to happen in a period of 12 years? Kakabsat. Apay nga impalubos ni Apo Dios nga imabot pelang ti 12 nga tawen, kakabsat sakbay na nga ang nagasan deto nga babae. Because this is to prove that our might and our ways has limit. Dagiti pamuspusan ken kadagiti kabailan tayo kakabsat nga aramiden at dayti pagpatinggaan na kakabsat. And this is to prove that God, He is the one who owns the miracle kakabsat. Ti milagro saan nga agapo iti tao? Ti milagro belongs to God. Agapo kini Apo Dios kakabsat. And with that, brothers and sisters, idinaaramid daytoy a babae ti kabailan na ipanaknek iti daytoy nga lubong kakabsat that we have nothing to boast before the Lord. Wala tayong pwedeng impagmalaki sa Diyos dahil meron tayong hangganan. Amen? And today, kakabsat, when God displays His miracle into all the eyes of the people, this is to show the world that the glory should not belong to us, but belongs to the Lord. Amen? Kaya ngayong hapon na ito, mga kapatid, tanong ko lang, asan yung pananampalataya mo? Where is your faith? Ikaw yung babae ngayon. If you want that God is attracted to you, regardless of your situation, saan ka man nga agpadpadara, but you have the same issue. Matagal mo nang struggle yan sa buhay mo, but if you have that faith, just like the woman has, and if Jesus will be passing by today, ni Apo Jesus, lumabas iti, daytoy nga ayan tayo itatanga agdama kakabsat. When no adday suna dita sangwanam, sapay lakuma kakabsat, mapansin na yung pananampalatayang meron ka ngayon. Kapatid, naniniwala ka ba na ang Diyos kaya kang palayain ngayon? Then show to Him the faith that you have. May we all stand and sing the chorus part. Great, kakabsat. And as we sing this song, I need backup singers.
And as we sing this song, kakabsat, wala tayong ibang gagawin kundi surrender natin ang buhay natin sa Diyos. Amen? Lord, we want to live. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through our earth and our church, glorify Jesus. And Lord, we just want to lift up your name. We want to live. Let's surrender everything to God. My dear brethren, and Lord, we want to worship you for the word. I want this abundant hallelujah that you want to surrender everything to God. Yan po na everything na ito'y nagundawan. Lord, I want to touch you today. Ako ang kanyanto, mga sakit, kailan kakainin, kami mo ako pinagdala. Come on, church, and Lord, we want to touch you today. Lord, we want to touch you today. God, hallelujah, hallelujah. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through our earth and heaven. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through our church. At the top of your lungs, sing, and Lord, we want to lift your name on high. We want to lift your name on high. Yes, Lord. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, you are Lord in heaven above. For you alone are God eternal, you are Lord in heaven above. Thank you, Lord. We bless your name, O Lord. Thank you for the message. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's remain standing, and we will request that the emblem will be distributed. Let's proceed to our communion. And while we are doing that, I'm so fascinated with the message today. Let's continue to have that faith. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, the messenger says, we have seen the faith of this woman, amen? And we pray for miracle. Let's sing one song. While this emblem is being distributed, we will sing one song.
natin i-take this emblem, the bread, which symbolizes the body of Christ, in this itong bagay na ito, symbolizes the blood of Jesus. I don't know what comes out into your mind every time that we partake in this communion. We have to commune with God. First, we are doing this hindi isang ritual na practice o panggagaya, but it is the obedience of God's commanded, that it is God commanded us. Secondly, in 1 Corinthians 11:26, in Tagalog, ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. When we are doing this, we are declaring the death and resurrection of Jesus Christ. I want to encourage everyone that we come into having this faith that every time we do this, we need to remember what Jesus had done on the cross. Because He loves me, He loves you, He suffered until the cross, until He died on the cross because He loves us so much. Secondly, I want you to understand that until now, the power of His blood is still available to cleanse us from our unrighteousness. I want to let you know that Jesus is always not only just available, but He is interested to heal every sickness, every sick body right now, because the Bible says by His stripes you have been healed. We pray for this. Father, itinataas namin aming Diyos ang lubos kaming nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal, Panginoon. Bagamat kami ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. I-bless mo, pagpalain mo ang simbolong ito, itong dalawang ito na sana maging pagpapala rin sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito ang aral, itas natin ang tinapay. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus noong gabing siya ay ipinagkanulo ay dinampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin natin ang tinapay. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saraw at sinabi, ang saraw ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain tayo ng tinapay, ito at iinom ng saraw ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin natin ang simbolo ng dugo ni Jesus. Let's pray.
kapitan, abutin siya sa pananampalataya. Ano man yung pinagdadaanan natin, walang imposible sa Diyos. Kung ikaw ay namumroblema, ikaw ay parang hindi makalabas sa iyong problema, maniwala tayo, manampalataya sa tayo. Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa mataas na antas ng aming pagpupuri. We thank you, Lord, for the high level of worship. Thank you, Lord, especially the word that we have just heard through Sister Joy. Truly, Lord, sometimes nawawalan kami ng pananampalataya, kami nanghihina, but today, O God, kami ng malakas. Tulungan niyo po kami patuloy na pag-alapin ang pananampalataya katulad ng isang babae, O God. Hallelujah, nag-suffer ng 12 years. Thank you, Lord, sa mensahe. Sana po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat pamilya, pagpalain mo ang bawat isa. Bigyan mo kami, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan ng araw-araw sa aming pagbabalik sa aming mga trabaho. Ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, sa kanilang pagbabalik sa mga sa eskwela, Panginoon. Dalangin namin ang iyong divine guidance sa paninsan, everyone. Sa aming paggagawa ng aming mga decisions, Panginoon, sa buhay. Dalangin namin, Panginoon, na i-guide mo kami, samahan mo kami. Panginoon, may mga time na parang kami ay nag-iisa, wala kaming kasama. Salamat, Panginoon, for this community of faith. Thank you for the prayer meeting that we are doing during the weekdays, Bible study. We need to cling to your promises. Ikaw lang ang aming pag-asa. Ang mundong ito, Panginoon, ang picture ng mundong ito ay wala nang ibang tamang sinabi ng aming preacher, Panginoon, na dahil tinulungan, pispisin na kami, ubusin na dagigita kami, ubusin na tibig sa amin. Thank you, Lord, that the message today, that Jesus Christ is only the one offering the hope that we need to, oh God. Thank you, Lord, for the love. Thank you for the hope that comes from you alone. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We bless your name. We bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Tanggapin mo ang aming pasasalamat. Tanggapin mo ang aming mga pagpupuri sa araw na ito. So I declare, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of our life, and we will continue to dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen and amen. God bless us all.
Have a nice Sunday.